Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, DILG, pinuri ang Philippine National Police sa matagumpay na pagbabantay na seguridad nitong Kapaskuhan. DSWD, binigyang diin na hindi pork barrel ang AKAP program. Mga benepisyaryo nito dumaan sa lente ng kanilang social workers. Mga pasahero na uuwi sa mga probinsya para sa long weekend at New Year sa lubong, dagsana sa PITX. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan nakahanda na para sa New Year Exodus. Ilang araw bago ang New Year, presyo ng mga bilog na prutas nananatiling normal pero inaasahang tataas sa bisperas ng bagong taon. Posibleng tsunami dulot ng mga serye ng lindol sa Ilocos Sur, pinaghahandaan ng Office of Civil Defense. Mga LGU, pinayuhang maging alerto. At good news, rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, posibleng humabol sa huling araw ng taon. Una sa ating mga balita, ilang araw bago po ang pagsalubong sa bagong taon, nagsisimula ng dumagsa ang mga pasahero sa PITX na uuwi sa kanilang mga probinsya. Tiniyak naman ng PTX Management na sapat ang mga bus na babiyahe, lalo't long weekend din. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Isaiah. Sa papalapit na bagong taon, inaasang mas maraming pasahero ang daragsa dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Abot labas pa rin ang pila ng mga biyahero dito sa PITX dahil patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga probinsya para doon magdiwang ng bagong taon. Simula na bukas ang long weekend para sa ating mga kababayan. Karamihan sa mga biyahero ngayon ay papuntang Batangas at Bicol Province. Ay nagtungo. Ayaw raw kasi nilang sumabay sa inaasang dagsa ng mga pasahero mamayang hapon o mamayang gabi. Ang iba gusto makasiguro na may ticket silang mabibili. Mahirap raw kasi ang maging chance passenger. Marami sa mga pasahero ang excited dahil sa wakas ay makapagbabakasyon na sila, lalo't ang ilan daw sa kanila ay piniling dito sa Manila ipagdiwang ang Pasko. Magandang balita naman dahil bahagyang nag-iba ang imahe ng PITX ngayong araw dahil wala pang naitatalang delayed at cancelled na biyahe. Mahigpit pa rin ang pinatutupad ng seguridad sa PITX. Lahat ng pumapasok sa terminal ay kailangang i-check ang mga bagahe. Dito pa lang sa bungad ng terminal, may police desk na agad na nagbabantay ng seguridad. Alan, kahapon umabot sa 201,000 ang dami ng mga paserong dumagsa dito sa PITX. Kung makikita mo nga ngayon sa aking likuran, dagsa at mahaba pa rin ang bilang ng mga taong pumapasok dito at abot nga yan hanggang sa kalsada sa labas mismo na nitong terminal at mahigpit ng PITX sa kanila pa rin ipinagbabawal ang pagdadala ng mga harmful materials dahil kung sakali man na may dala silang ganon, dito pa lang sa entrada nitong terminal na ito ay kanila na itong kukumpiskahin. At dito sa PITX, balik mo na sa iyo, Alan. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes. Maaga ring pumila ang mga pasahero sa mga terminal ng bus sa Cubao. Gayunpaman, ang ilan nagbabaka sakali na may makuha pang tiket, lalo't ang mga biyahe ay fully booked na. Si Bernard Ferrer ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Princess, unti-unti nang dumadagsa ang mga kababayan natin na uuwi sa lalawigan para salubungin ang bagong taon. Alas 8 pa lang ng umaga, nasa bus terminal na sa Cubao, Quezon City si Micaela at ang kanyang pamilya. Sila ay chance passengers at nagbabakasakaling may makuhang ticket kasabay ng holiday rush. Papunta po kami sa Baguio kasi doon po namin isi-celebrate yung New Year namin tsaka yung birthday ko po.
Sa ngayon, full book na ang mga biyahe papuntang Baguio, Bolinao at Alaminos sa Pangasinan, Lingayen sa Dagupan, Olongapo, Iba at Santa Cruz sa Zambales. Lahat ng mga walk-in, ina-accommodate natin. Meron tayong mga pila sa chance passenger. Basta pumila lang po sila, sinisigurado namin na may sasaya namin sila tong araw na to. Ngayong araw inaasahan ang 7,000 foot traffic sa bus terminal sa Cubao. Habang mula December 30 ay mahigit 20,000 pasahero ang inaasang uuwi sa lalawigan para salubungin ang pagpapalit ng taon. Tiniyak ng pamunuan ng bus company na nasa kondisyon ang lahat ng kanilang bus, gayon din ang kanilang mga driver. Mahigpit ang ipinatutupad na seguridad sa bus terminal kung saan may mga nakadeploy din na mga pulis. Princess, pinapayuhan ang mga pasahero na sumunod sa pinatutupad na panuntunan ng bus terminal. Mainam din kung magbabaon ng tubig at pagkain sakaling maipit sa traffic sa daan. Balik sa iyo, Princess. Maraming salamat, Bernard Ferrer. Masusi pong pinag-aaralan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2025 General Appropriations Act. Ito'y para matiyak ang pagsunod nito sa saligang batas. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, katuwang ang kanyang gabinete, masusing sinusuri ito ng Pangulo para tiyakin na alinsunod ito sa konstitusyon, partikular na ang prioridad ng pamahalaan kasama ang legacy program nito. Binigyang diin ng kalihim na batid ng Pangulo ang pangailangan na maging maingat na paggastos at tamang pagpaprograma ng limitadong fiscal resources ng bansa. Ang payag na ito ay kasunod ng ilang panawagan na alisin ang posibleng mga unconstitutional items sa panukalang budget bago pa man ito pirmahan ng Pangulo bilang batas. Nakatakdang lagdaan ni Pangulong Marcos Jr. ang General Appropriations Act sa Lunes, December 30. Binigyang diin ng Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na hindi pork barrel ang ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP at walang kinalaman ang mga barangay officials sa pagpili ng mga benepisyaryo. Sinabi pa ni Gatchalian na ang DSWD social workers ang nagpoproseso ng mga aplikasyon at nagdedesisyon kung magkano ang ayuda para sa mga qualified beneficiary. Layon ng AKAP program na tumulong sa mga minimum wage earners at near poor Filipinos na apektado ng pagtaas ng presyo ng mga pagkain at iba pang pangunahing produkto. Nakasaad sa General Appropriations Act ng 2024 ang 26.7 billion pesos na pondong nakalaan para sa AKAP na iniakda ang pagbigay ng pinansyal na tulong sa mga severely affected ng inflation. Mula sa naunang taon ng implementasyon, halos 5 milyong near poor na Filipinos ang nakatanggap ng tulong mula sa AKAP program. Nananatili pang normal ang presyo ng mga bilog na prutas na panghanda po sa New Year. Pero asahang tataas ang presyo niyan lalo na sa bispiras ng bagong taon. Si Bernard Ferrer ng PTV sa Balitang Pambansa. Maagang namakyaw ng mga bilog na prutas si Sonia sa Balintawak Market sa Quezon City. Sinamantala niya ang mababa pang presyo at hindi pa siksikang sitwasyon sa palengke. Medyo mababa-baba pa, nakakatawad pa ako dito. Ayon sa tinderang si Myla, normal pa ang sitwasyon ng mga bilog na prutas ngunit inaasahang tataas ito sa besperas ng bagong taon kung saan karaniwang dumarami ang mamimili. Ngayong araw inaasahan ang unti-unting pagdagsa ng mga mamimili ng bilog na prutas bilang bahagi ng tradisyonal na pagsalubong sa bagong taon. Medyo matumal-tumal pa konti. Nagtaas na ba? Kami hindi pa naman nagtataas ang presyo namin. So normal pa? Oo, ganun pa rin. Ilan sa mga prutas na mabibili sa Balintawak Market ay ang peras sa 30 pesos bawat piraso, kiwi 35 pesos bawat piraso, persimmon 50 pesos bawat piraso, watermelon 50 pesos kada kilo, melon 90 pesos kada kilo, grapes 100 pesos kada kilo, kiat-kiat 100 pesos kada kilo, Korean pear 100 pesos kada kilo. Mabibili naman ang orange sa 100 pesos bawat 3 piraso, apple 100 pesos bawat 3 piraso, pineapple 150 pesos bawat piraso, longgan 200 pesos kada kilo at 100 pesos para sa kalahating kilo, at dragon fruit 300 pesos kada kilo.
Naniniwalang maraming Pilipino na ang bilog na prutas ay simbolo ng kasaganahan at swerte para sa darating na taon. Pinapayuhan ng mga mamimili na agahan ng pagbili upang makaiwas sa pagtaas ng presyo at siksikan sa pamilihan. Mula sa PTV, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa. Pinuri ng Department of Interior and Local Government ang Philippine National Police o PNP kasunod ng matagumpay na pagbabantay ng seguridad nitong Kapaskuhan. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, kasunod na rin yan ng mga inilatag na hakbang gaya ng pagpapakalat ng nasa 40,000 mga pulis sa strategic areas na naging daan para makamit ang zero untoward incidents nitong Pasko. Kaugnay niyan, patuloy namang hinihikayat ng DILG ang PNP na manatiling alerto kasabay ng naging deklarasyon ng no holiday ceasefire ng Communist Party of the Philippines at ng New People's Army o NPA. Sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, suportado ng DILG ang hindi pagdedeklara ng Suspension of Offensive Military Operations o SOMO ng AFP, maging ang Suspension of Offensive Police Operations o SOPO ng PNP na layong maiwasan ang kahit anong untoward incidents na maaaring makagulo sa holiday season. Patuloy ang paghahanda ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP para sa nalalapit na New Year celebration. Ito'y para matiyak ang smooth at hassle-free na pagbiyahe ng mga pasahero sa gitna ng Christmas season na kilala bilang peak ng travel operations. Samantala, ikinagalak ni CAAP Director General Manuel Antonio Tamayo ang seamless travel experience na naranasan ng mga pasahero. Ito'y bunsod umano ng mas pinaigting na pagkaplano, proactive measures at kolaborasyon sa mga airport stakeholders. Nag-abiso rin ang CAAP sa mga pasahero na huwag nang magdala ng mga gamit na ipinagbabawal sa paliparan at agahan ang pagdating nang sa gayon ay mapanatili ang mas smooth o mas mabilis na airport operation. Nagsimula ng dumagsa sa mga pantalan ang mga biyaherong pauwi sa kani-kanilang mga probinsya. Sa panayam ng Mike Abelive kay Philippine Ports Authority spokesperson Eunice Samonte, noon pang December 22, nagsimulang dumagsa ang mga biyahero para sa holiday season. Sa kanilang forecast, umabot sa 2.2 milyon na mga pasahero ang nakabiyahe na papunta sa kanilang mga probinsya. Inaasahan naman na aabot sa 4.5 milyong pasahero ang magtutungo sa mga pantalan para umuwi ngayong long weekend. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ang PPA sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mahuli ang mga fixer o scammers na nagbebenta ng ticket na triple ang presyo at nangangakong makakasakay ang pasahero. Nagpaalala rin ang PPA sa mga pasahero hinggil sa mga hindi dapat dalhin sa mga pantalan. Kababayan, kasi meron pa rin po tayong mga nakukumpisa ng mga matatalas na item at saka po yung mga flammable item, no? So, huwag po magdala ng mga matalas, yung mga Swiss knife, pocket knife, balisong, dahil tayo po ay may mahigit na security check at baggage scanners ngayong holiday season. So, talaga pong kukumpis ka lamang po yan. At pati na rin po yung mga pansindi ng mga paputok. At kahit po yung mga paputok ay hindi po yan papayagan, no, sa ating mga pantalan dahil bawal po yan pagdating sa mga barko. Good news para sa ating mga motorista. Asahan na bawas presyo sa produktong petrolyo ang sasalubong sa inyo, kasabay po ng pagsalubong sa bagong taon. Sa panayam sa Radyo Pilipinas, sinabi ni Oil Industry Management Bureau Director Rodela Romero na base sa 3 araw na monitoring ng ahensya, posibleng magkaroon ng 30 hanggang 65 centavos sa bawas presyo sa kada litro ng gasolina, habang 30 hanggang 55 centavos naman per liter ang inaasahang rollback sa diesel at 80 hanggang 90 centavos naman sa kada litro ng kerosene o gaas. The reason po sa nasabing estimated adjustment or rollback for next week, yung pa rin pong supply and demand outlook. Kasi ito pong IEA or the International Energy Agency, ina-expect niya po na talagang oversupplied ang oil market by 2025. Kahit di po bang OPEC, dinilay nila yung kanilang price na yung kailang production. Pag-increase ng production. Opo. So
despite daw po na nag-delay si OPEC, mukhang maganda pa rin po yung supply sa merkado. Kasi naman po, related naman sa demand, di ba, dahil na talagang mahina ang demand. Kaso po, nakaamba ang demand, nakita din po ito sa balita ngayon, itong si India. Mukhang gumaganda yung kanyang demand. Kasalukuyan namang nasa alert level 3 ang Bulkang Kanlaon, pero maaring itaas pa ito sa ika-4 na alarma dahil na rin sa patuloy na pag-aalboroto ng bulkan. Kaugnay niyan, ilang pamilya na ang apektado at nananatili sa evacuation centers. May balitang pambansa si Rod Lagusad ng PTV. Rod. Hindi pa rin inaalis ng PHIVOLCS ang posibilidad na itaas sa alert level 4 ang Kanlaon volcano. Kasunod na rin ang pagiging aktibo ng bulkan sa mga nakaraang araw, kabilang na nitong bisperas at araw ng Pasko. Kapag alert level 4, we're looking at low-level magmatic eruption underway, then hazardous eruption imminent, which can progress to highly hazardous eruption within hours or days. Sa ganitong sitwasyon, maaaring palawakin pa ang danger zone hanggang 10 kilometro o higit pa. Sa kasalukuyan, nasa alert level 3 ang Kanlaon kung saan posible ang hazardous eruption sa mga susunod na linggo. Ayon sa PHIVOLCS, sa nakaraang 24 na oras ay nakapagtala ng 2 ash emission kung saan umabot sa 400 meters ang pinakamataas. Naitala din ang 20 volcanic earthquakes. Habang higit 6,000 tons per day naman ang naitalang sulfur dioxide kahapon, mas mataas ito kumpara noong December 24. Paliwanag ni Bacolcol, may 3 senaryo silang tinitingnan. Mabagal ang pag-angat ng magma at aagos lang sa bunganga ng bulkan na mas matagal mangyari pero mas kaunti ang pinsala. Pangalawa, ang mabilis na pag-akyat ng magma. Dito ay posible ang pagkakaroon ng explosive eruption kung saan maaring magkaroon ng pyroclastic density current na mas mapanganib. Pangatlo, tumigil ang aktibidad nito at posibleng ibaba na ang alert level. Normally, ang observation natin dito, dapat consistent at pagbaba will be at least 1 month. Yun yung tinitingnan natin. So, again, kapag nagpa-fluctuating ang mga parameters natin, hindi natin pwedeng maibaba pa. We have to assess this on a day-to-day basis and check yung lahat ng parameters. Kasi hindi lang pwedeng dumadami yung earthquakes natin and then yung sulfur dioxide bumababa. Kaugnay nito sa datos ng Office of the Civil Defense as of December 26, halos 12,000 na mga pamilya na ang apektado sa pag-aalboroto ng bulkan. Mula dito, higit 4,000 mga pamilya ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center. Tuloy-tuloy naman ang pagtugon ng pamahalaan sa mga apektado. Habang una nang nakapag-preposition ng pondo ang DSWD, kabilang ng 31.96 million pesos na Quick Response Fund mula sa DSWD Central Office. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad para sa Balitang Pambansa. Pinaghahandaan naman ng Office of Civil Defense ang posibleng tsunami dahil sa mga serya ng lindol sa Ilocos Sur. Kaugnay niyan, mahigpit din nilang pinaa-alerto ang mga lokal na pamahalaan. Si Patrick De Jesus ng PTV sa Balitang Pambansa. Patrick? Yes, sa mga kababayan nga natin, patuloy na naka-alerto at nakahanda ang pamahalaan sa iba't ibang banta ng kalamidad. Kabilang na ang shear line at iba pang weather disturbances na nagdadala ng pag-ulan sa ilang lugar sa bansa. Maging ang sitwasyon sa Bulkang Kanlaon at paghahanda sa tsunami dahil sa serye ng lindol sa Ilocos Sur. Kahapon, nagkaroon ng Emergency Operations Center meeting na pinangunahan mismo ni Defense Secretary at NDRRMC Chairperson Gibot Teodoro kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon sa OCD, dahil sa Intertropical Convergence Zone o yung ICCZ, airline ay nagkaroon ng malawakang pagbaha sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Eastern Visayas at Davao Region. Pinakamaraming naapektuhan ay sa Mimaropa na abot sa 10,000 pamilya at Eastern Visayas na umabot sa 52,000 na pamilya kung saan isa ay may ulat na namatay sa Borongan City dahil sa pagkalunod bunsod ng baha. Sa isa pang emergency preparedness meeting, binigyang diin ni OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno ang kahalagaan ng early warning system sa mga kalamidad. Pinatututukan din sa Regional Task Force Kanlaon ang pagbibigay ng public health advisory sa panguna ng Department of Health kaugnay ng lahar flow at ash fall. Kaugnay naman ang serye ng lindol sa Ilocos Sur, Inikaya at Nepomuceno ang mga lokal na pamahalaan sa probinsya na paigtingin ang tsunami monitoring resources
para sa pagkakaroon ng real-time information na mahalagang basihan sa paghahanda. Mula December 23, nakapaglabas ng 285 earthquake visual sets sa Ilocos Sur kung saan 10 lindol ang naramdaman na may intensity 3 hanggang 5 at magnitude 1.8 hanggang 5. Ako si Patrick De Jesus mula sa People's Television Network para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Patrick De Jesus. May paalala ang Department of Health upang mapanatiling malusog ang pangangatawan ng mga Pilipino ngayong bagong taon. Hinikayat din ng DOH ang publiko na huwag gumamit ng paputok para makaiwas sa disgrasya. Si Crisel Insigne ng IBC sa Balitang Pambansa. Pinaalalahanan ng Department of Health ang publiko na salubungin ang bagong taon ng ligtas at malusog. Dahil ang malusog na pangangatawan nila ay ang pinakamagandang regalo na maibibigay para sa mga mahal sa buhay. Inisa-isa pa mismo ni DOH Secretary Ted Herbosa kung ano ang mga dapat gawin at iwasan para mapanatili ang malakas na pangangatawan. Kasama na nga dyan ang pag-iwas sa mga pagkaing matataba, mamantika at matatamis. Kung sobra na ang kain or nagbi-binge eating tayo dahil may party gabi-gabi, mag-exercise din po tayo. Mag-walking, mag-biking, mag-swimming para ma-burn natin ang calories na sobra-sobra na po sa dami ng handaan. Pagbibigay diin pa ni Secretary Herbosa, mahalaga rin ang disiplina sa sarili. Kakaroon tayo ng masasayang salo-salo. Pag kayo po ay uminom, huwag po kayong magmamaneho ng sasakyan o motorsiklo. Delikado po ito. Bukod dyan, nagpaalala din ng kagawaran na i-report ang mga gumagamit at nagbibenta ng mga iligal na paputok tulad ng boga, 5-star at piccolo. Pero mas mabuti na rin na huwag nang gumamit ng kahit anong uri ng paputok. Maaari kasi itong isubo ng mga bata. Kaya dapat ilayo sa mga bata ang mga produktong may lason o pulbura tulad ng maliliit na paputok gaya ng watusi. Sa halip, hinikayat ng ahensya ang publiko na gumamit ng mga alternatibong pampaingay gaya ng torotot, kaldero o kaya'y magkantahan kasama ang mga kaibigan. At kung sakali namang may emergency, tumawag lang sa 911 o 1555. Mula sa IBC 13, Crisel Insigne para sa Balitang Pambansa. Lungsod ng Iloilo isinailalim sa Blue Alert status bilang paghahanda sa pagdiriwang ng bagong taon. Si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas Iloilo para sa Balitang Pambansa. Ipinagutos ni Iloilo City Mayor Jerry Tremeras na itaas sa Blue Alert status ang handaan ng Iloilo City Operations Center sa pagsalubong ng mga residente sa bagong taon. Sa inalabas na executive order ng alkalde, layo nito na palakasin pa ang mga koordinasyon, ang kaayusan at para makapagresponde ng DOH. Sa kahandaan ng Iloilo City Government sa pagsalubong sa bagong taon, magsasagawa rin ng inspeksyon ng Public Order and Safety Management Office sa mga nagbebenta ng paputok sa Iloilo City. Ayon kay Postmo Head Retired Colonel Udarico Garbanzos, inaasahan ng kanyang opisina ang pagdami ng mga bibili ng paputok at nais silang matiyak na safe ang mga selling areas. Kasama ng Postmo ang Iloilo City Police Office at Bureau of Fire Protection sa ayon kay Garbanzos, fire extinguisher. Maraming salamat, Paul Tarosa. Mas mababa ang mga insidente ng sunog na may kinalaman sa paputok ngayong 2024 kumpara yan noong nakaraang taon. Sa panayam ng Mike Abilive, sinabi ni Bureau of Fire Protection spokesperson Fire Senior Superintendent Annalie Atienza na naka-red alert status sila para hindi na tumaas pa ang firecracker-related incident. Kasabay nito, hinikayat na Atienza ang publiko na sa halip magpaputok, manood na lang sa mga tinalagang Community Firework Display Area. Samantala, muling ipinalala ng BFP sa mga Pilipino na magdoble ingat mula sa sunog kung saan kaawad ng kuryente ang nangungunang sanhi ng apoy base sa kanilang datos.
Bureau of Fire Protection General Santos City nagpaalala na iwasan ang mga delikadong paputok para sa ligtas na pagsalubong ng bagong taon. Si Harlem Ferolino ng PIA Soxargen sa Balitang Pambansa. Sa panayam kamakailan ng PIA-12, nagbigay ng mahahalagang paalala si FO3 Lester John Muñez ng Bureau of Fire Protection of BFP Gensan ukol sa ligtas na paggamit ng paputok ngayong papalapit na ang bagong taon. Aniya, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga paputok gaya ng Watusi, Piccolo, Super Lolo, 5-Star, Plapla at Lolo Thunder. Kumbaga kasi yung grade nun is hindi na siya pang pyrotechnic, pang explosives na siya, parang granada na yung sinisindihan mo. Iginiit din ito ang kahalagahan ng pagbili ng paputok mula sa mga manufacturer na sumusunod sa quality standards ng Department of Trade and Industry o DTI. May kami sir, may permit. Kumpleto kami permit sir sa DTI at saka sa DP. Kung maghanap kayo ng fireworks para sa ngayong Christmas at New Year, yung lang sa taas na pumuputok para kahit kapitbahay makakita. Similar man sa kuan pag permit good na bawal jud siya sa Bureau of Fire. Bawal magbenta ng mga parang mga piccolo, triangle. Siyempre makaputol sa kamot. Patuloy na hinihimok ng BFP Gensan ang publiko na maging responsable at mag-ingat upang maiwasan ang aksidente ngayong bagong taon. Mula sa Philippine Information Agency Soxargen, Harlem Ferolino, Balitang Pambansa. Balita mula sa Philippine News Agency. Naniniwala naman ang Commission on Elections, COMELEC, na makukumpleto nila ang printing ng 70 million na official ballots para sa May 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, ito'y sa bisa ng 4 na printing machines mula sa National Printing Office na hahalili sa 2 printers na una nang naisupply ng Miro Systems. Mas mapaaga rin anya nito ang pagkumpleto ng mga balota bago ang inaasahang panahon. Samantala, magkakaroon po ng evaluation ang printing machines sa una hanggang 10 araw matapos magsimula ang official printing ng mga balota sa January 6 ng susunod na taon. Halos handa na ang lahat para ibalik sa dating anyo ang maligkong rice terraces na nasira ng mga nagdaang bagyo. Si Valerie Jane Taguba ng PIA Cordillera sa Balitang Pambansa. Sinimulan na ang mga aktibidad para sa restorasyon ng maligkong rice terraces sa Bontoc Mountain Province. Kabilang dito ang Cultural Heritage Awareness Workshop para sa mga magsasaka ng lugar na itinuturing na cultural practitioners upang maipaliwanag sa kanila ang layunin ng proyekto at ang kanilang papel sa pagpreserba ng rice terraces. Importante nga tao dito'y ayan tayo because they are holders of important knowledge on our ritual and our culture. Una nang inaprubahan ng National Commission for Culture and the Arts ang 5.5 million pesos na pondo para sa rehabilitasyon ng bahagi ng maligkong rice terraces na nasira sa pananalasa ng Bagyong Rosita noong 2018 at Bagyong Egay noong 2023. Sa restoration efforts, ginagamit ng mga magsasaka ang traditional na stone wall construction skills na naipamana sa mga henerasyon. Tiniyak naman ng mga magsasaka ang kanilang suporta rito. Kaya mi nga i-commit iti time and effort ni tapno alaan mi dayto nga privilege nga intedda kada kami. Matatandaan ang maligkong rice terraces ay idineklara ng NCCA bilang National Cultural Treasure. Ang tradisyonal na Farsiang heirloom rice ang pangunahin pa ring pananim dito ng komunidad. Ang maligkong rice terraces ay isa sa mga tourist attractions dito sa Bontoc kung saan ipinapabaon sa mga bisita ang aral ukol sa mayamang kultura at agricultural practices dito. Mula sa PIA Cordillera, Valerie Jane Taguba, Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco.
Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mga halagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.